Mga boy, rehome na natin si Rimrim. Di ba? Si Rimrim ay kapatid ni Rumrum na i-deliver natin o na-rehome natin ng Bangbang, Abad Santos, Tondo, Manila. Ngayon siya naman, si Rimrim naman. Ito po siya. Napakalikot. Yan o. Yan o. Kasi alam ko naman na napakahigpit doon. Di ba? American system ang ginagamit doon pagdating sa trapiko. Diba? Pagdating sa batas traffic, system, alam nyo naman tayo. Filipino system na, violator tayo eh. American system pa. Good evening po. Good evening? Hindi pa good evening. Ano pa lang? 5 o'clock pa lang. Okay. 5:05. Ang oras natin dito. Date check natin is November 12, 2023. Mga boy, rehome na natin si Rimrim. Di ba? Si Rimrim ay kapatid ni Rumrum na i-deliver natin o na-rehome natin ng Bangbang, Abad Santos, Tondo, Manila. Ngayon siya naman, si Rimrim naman. Ito po siya. Napakalikot. Yan o. Yan o. Medyo nagpe-play bike. Yan o. Ang kulit. Yan. Diba? Iano natin siya. Ipapasok na natin siya dun sa kanyang pet bag. Pasok na natin siya, si Rimrim. Rimrim, medyo mahaba ang biyahe natin, kaya relax ka lang dyan. Okay, Rimrim? Okay lang ba ang Rimrim dyan? Hindi makita kasi black din. Boy, bali, Pasay ko siya i-deliver. Medyo nagkaroon kami ng misunderstanding ni Madam kasi nga, kala ko Angeles, Clark Air Base. Yun pala, sa Pasay lang. Dapat kahapon ko pa pala siya binigay. Pero hindi, kasi nagkaroon ng problema. Konti, hindi siya kumain. Kasi ganoon ako, ayaw ko talagang i-rehome siya kung may problema dahil ayaw ko rin masira ang ating pangalan dyan regarding sa, di ba, mahirap na. Di ba, sa nakakaawa, ibabiyahe ko pa siya, di ba? Okay, alis na ako. Try natin i-vlog, okay? Yung pag-rehome natin kay Rimrim. Okay, ingat po ko. God bless me. Peace. Okay, good afternoon ulit. 5:35 na po. At naisipan ko dito dumaan sa may bandang, dito tayo dadaan sa papuntang sa Pasay, papuntang Mandaluyong. Doon tamang way natin. Bakit dito? Kasi di ba madalas naman akong dumadaan sa C5, di ba? Commonwealth, Ateneo Road, and C5, di ba? Madalas ako dumadaan doon. Ngayon, kaya naman natin dito. Diba? Katipunan, nasa Katipunan ako ngayon, lulusot ko ng Mindanao Avenue. Diretso ako ng Trinoma. Kakaliwa ako. Then lulusot ako ng GMA. Diba? Napupunta ako ng Cubao, pero bago mag-Cubao, kakanan ako. Papuntang San Juan. Diba? Doon ang daan natin mga boy, para makadaan-daan naman tayo sa mga ganyang lugar pag nag-recom tayo. Nasa 70% yung aking battery, kaya putol-putol tayo rito. Importante kahit paano na-vlog natin yung nag-rehome pairing. Kung linggo pa sana to kung nagkaintindihan kami ni Madam. Kasi medyo naiilang ako bumiyahe papuntang Clark or Base sa Angeles. Kasi alam ko naman na napakahigpit doon. Diba? American system ang ginagamit doon pagdating sa trapiko. Diba? Pagdating sa batas trapiko, system, alam nyo naman tayo. Filipino system na, violator tayo eh. American system pa. Baka yung kikitain natin makapunta doon sa penalty. Alam niyo naman, di ba? Pero hindi naman ako ganun ka violator, di ba? Violator pagdating sa mga ganyang rules.
Eh, alam nyo na, aanga-anga, tatanga-tanga, eh, mamaya, hindi sinasadya, mangyari sa akin yon tapos hindi na mapakausapan. Kasi nangyari sa misis ko yun, kung na-assign sa Angeles, dumaan siya doon. O, na-violation siya agad doon, pero napakausapan niya, eh, paano kung ako hindi? Alam niyo naman ako pag nagsalita, nakikiusap, pero mukhang hindi, dahil maangas ang pananalita ko. Bisa ganyan. Ganyan yung time na medyo nagdadrive pa ako ng motor, na medyo meron akong lakas ng loob ko na pasok ang registration ko, pasok ang lisensya ko, may mga kulang na parts sa motor ko, di ba? Or nagbabayolate tayo ng mga basic lang naman pagdating sa sa kalsada. Eh pag nahuhuli ako, nakikiusap ako, pero yung talas ng tono ng bibig ko, sabi nga ng misis ko, parang hindi ka nakikiusap, para nag-aamas ka ba? Eh, kasalanan ko pang ganito pananalita ko na maangas, di ba? Tapos minsan, pagka yung mga nanguhuling pulis, yung medyo makasita rin, yung halos mura-murahin ka. Meron ako na-encounter na gano'n, ha? Binumura ako. Sabi ko, boss, wala naman ako mumurahin, hindi naman ako lumalaban, hindi naman ako sumasagot sa ito. May violation ako, pero nakikiusap po ako. Na kung pwede, kung hindi nyo ako mapagbigyan, babaan nyo lang naman yung penalty ko, kasi mahirap naman na kung ganyan kalaki yung penalty ko. Yun. Sabi ko, parehas na naman tayong professional eh. Pulis ka nga lang. Sabi ko, eh ako, ano lang naman ako. Area manager lang naman ako ng isang kumpanya. Hindi, usap ako. Pero yung ganon, natuluyan pa rin ako. Pero okay lang, dahil kasalanan naman natin yun. Diba? Pag kasalanan natin, wag na tayo pumalag. Diba? Ano man mangyari, wag na pumalag. Pariinitin mo pa yung ulo ng pulis. Trabaho din na yun. Kung wala kang violation, sa tingin mo ba, darating kayo sa mga ganong kainitang pagtatalo. Diba? Alam niyo, pinaka nagpatino sa akin nung sa huli, nung na-assign ako sa Cagayan. Ikwento ko lang sa inyo kahit alam niyo, kahit ayaw niyo naman marinig o wala kayong pakialam. Kwentuhan tayo, syempre. Nung nahuli ako dati, alam niyo, memorable sa akin yun. Kasi, yun ay, umuwi ako ng Manila kasi anniversary namin ng misis ko. Sa araw na yun. So, anniversary namin. Umuwi ako para, syempre, to celebrate our special day. Diba? Eh, hindi ko napansin o nawala sa isip ko. Napaso na pala ng 1 linggo yung lisensya ko. Yun. Ngayon, ang nangyari, nahuli ako ng yun mismo, highway patrol pa mismo, nakahuli sa akin. At matataas pa yata ang katungkulan yun kasi may mga baril. Diba? Sa Abulog yun, bandang Abulog, Cagayan. Pabalik na ako ng base station ko sa Ballesteros. Na-encounter, malakas ang loob ko. Wala naman akong violation sa tingin ko eh. Hindi naman ako nakachinelas, hindi naman ako. At yung motor ko okay naman. Nung chinek yung lisensya ko, yun, doon ako nakagano. Alam ko pwede pa yun eh. Pero hindi ko alam kasi tingin ko siguro, I don't know wag sana naman tama yung sinasabi ko. Nakita nila pwede nila akong pagkaperahan. Ang alam mong pinakamasakit doon nangyari sa akin. Naobserbahan ko nang dumating nahuli ako, merong isang lalaki na walang lisensya. Alam niyo, meron lang siya, student permit. May kasama siyang asawa, naka-TMX sila. Na parang yun, kinakausap ng highway patrol, ang salita nila is Ilocano. Eh tayo, hindi naman tayo masyado nakakapagsalita ng Ilocano, nakakaintindi tayo ng konti.
pero hindi tayo nakakapagsalita. Alam mo na pagbigyan yun. Marami pang dumaan ng mga violators. Ano nila, pinalagpas nila. Tapos ngayon, sir, sabi ko nakikiusap po ako. Pwede po sana sir, pausap na lang po ako. Alam niyo ang ginawa sa akin? Hindi ko makalimutan yun. Hanggang ngayon, nasa email ad ko yung ticket ko na yon at ni-research ko yung pangalan ng nakahuli sa akin na yun, na highway patrol. Pinahanap ko yun mismo, nakakilala ko kung sino yung mismo nakahuli sa akin. Dahil alam ko, magkakaroon siya doon. Alam niya, binayaran ko. Chinarge ako ng 14,000. Dinagdagan pa niya ng 500 dahil risky daw ako. Nakikiusap ako, sasabihin, risky. 14,000. Grabe, ano ko yun, advance ko yun, salary advance ko yun sa trabaho ko. Binayaran ko ng 2 buwan, 14,000. No, not 2 months, 3 months. Binayaran ko ng 3 months yun. Wala namang problema kasi violation ako eh. 2 lang ang violator ako eh. Wala namang problema sa akin, pero hindi sila naging patas. Porket Matagalog ako at nakikiusap ako sa kanila, hindi nila ako pinagbigyan. Kung di man nila ako pinagbigyan, sana wala akong nakitang mga ganong mga nahuli at pinagbigyan nila. Pantay-pantay dapat, di ba? Kinuha ko yun, niloan ko yun, hindi sila reloan ko, sama ng loob ko nun. Di ba? Saka, hindi ko alam kung tama yung huli nila sa akin. 14,000. Pasulang yung lisensya ko. 14,000. Mga boy. Di ba? Ay, not lisensya pala. Registration ng motor ko. Paso. Kung sino man yung nakakaalam, i-comment nyo nga dito na kung tama ba yung huli sa akin. Gamit ko motor, TMX. Ang chinarge sa akin, 14,000. Tapos dinagdagan pa ng another 500, reckless driving daw ako. Diba? Tapos nung kinukuha ko na ngayon yun, at may dala na akong pera, 15,000 ang sinarary loan ko. Advance ko. Kinuha ko sa Abulog, pero ayaw nilang sa akin, sa Sanchez Mira ko daw kunin. Sabi ko, pwede na ba ako magbayad dito? Nung sabi sa akin ng doon, ay wag dito kasi pinaghirapan nila yung huli niya sa'yo eh. Malaki yung huli mo. Sabi ko, tinanong ko, sir, tama ba yung amount ng huli ng penalty ko na umabot ako ng 14,500? Sabi niya, nakachinelas ka ba? Hindi, sir. Kompleto po ako. Yan lang po ang kaso ko. At isang linggo lang naman po ang expired ng registration ng motor ko. Doon ka na lang po makipag-usap. Kinano na lang ako ng head ng LTO ng Abulog. Grabe yan. Pero, pasalamat na din ako dahil yun ang talagang nagpadala sa akin. Sa ngayon, hindi na ako nag-drive ng paso. Makapalicense man yan, mapa-registration man ng motor ko yan, kahit anong klaseng motor ang dala ko. Alam niyo naman ako, may 4 akong gamit na motor. Diba? Isa yung tricycle, na dati BMX ko nga. Single. Diba? Grabe. Iniyakan ko yan, sabihin ko na sa inyo, iniyakan ko yun. Kasi, alam ko kung ano magagawa ng 15,000 sa pamilya ko eh. Diba? Alam ko ano magagawa nun. Grabe. Guys, tabi ko muna kasi end ko muna yung kwentuhan natin dahil u-turn ako rito at baka malobat ako. Okay? Okay po. Okay. Mga boy, I think mag-alas 6 na or alas 6 na. Kasi kanina sabi ko 5:35 eh. Nandito na ako ngayon sa sa Isabi nyo, bali malapit na ako dito sa crossing sa may JMA. Ayan ito yung JMA. Okay, medyo inayos ko lang yung cellphone ko. Pero mamaya baka isa pang video mamaya para sa pasunod na video sa sa malapit na tayo sa Pasig sa place ni Madam.
Kakaliwa tayo, papuntang Cubao. Pero before mag-Cubao crossing, magkakanan tayo. Kasi punta tayo ng San Juan, then Mandaluyong. Doon tayo dadaan. Yun nga, ba yung naputol natin kwentuhan kanina. Yun nga, nahuli ako sa Abulog. Dahil sa paso yung aking registration ng motor. Chinarge ako ng highway patrol na yun na 14,000, dinagdagan pa ng 500. Pero risky, reckless driving daw ako. Sana tama yung penalty na binigay nila sa akin. Kasi kung malalaman ko rin ngayon, nasama rin yung loob ko. Ang kinasama ko na nga ng loob nun, pinagbigyan nila yung mga kababayan nila, yung mga kailopanuhan nila na walang mga lisensya, may mga walang helmet, pinayagan nila, pinakawala nila. Iba nga grabe, violation, pero pinakawala nila, kitang-kita ako. Nakita nila kasi sana walang ganunan, di ba? Dapat pantay-pantay tayo. Pag ginawa niyo yung trabaho niyo, hindi matapang lang kayo sa ibang tao. Pero pagdating sa mga taong pinagbibigyan ninyo, paano naman kami talagang siniseryoso yung hulihin? Di ba? Alam niyo kung wala kayong kinakampihan, titino yung mga nagda-drive. Kasi ako, napatino nyo nga ako hinuli nyo ako Ang laki ng penalty na ginano nyo sa akin. Tumino ako Pero hindi nyo ba kayang gawin yon sa mga taong kilala ninyo, kaibigan nyo? Kasi pinasok nyo yung trabaho nyo na yan Diba? Kayo, kung ganyan lang din pala kayo, sana, huwag na kayo dyan. Kasi, kawawa naman yung mga taong, kahit hindi nyo mapapatino, kung ganyan kayo. Patuloy na problema pa rin yung mga driver sa daanan. Kasi napapakausapan naman kayo, so kababayan kayo, kaibigan nyo, kamag-anak nyo, may kilala, takot kayo, kakapalikan kayo kung ano man, diba? Anyway, huwag na natin anuhin yan mga boy. Tapos na yun. Sipat pa rin natin na mali tayo. Kasi kung talagang nakita niya naman ni sir na ako'y hindi paso yung aking registration, hindi naman tayo mag-uumpisa sa ganung bagay. Diba? Okay? Dito tayo kakanan. Kanan tayo dito sa street na ano ba to? Early Dinagkaisahan. Early street. Diba? Yun nga pala, bakit hindi pala ako dumaan ng Cubao? Diba? Pwede akong dumaan ng Cubao. Mas mabilis doon. Oops, actually, muntik na ako. Actually, mga boy, I'm not feeling well now. Kaya, hindi ako, kasi alam niyo naman doon sa EDSA, di ba? Bakbakan doon. Kaya, tayo. Iwas-iwas tayo. Medyo may ibubot sipon ako ngayon. Sakit yung lalamunan ko. Pero, syempre, tuloy ang biyahe. Tuloy ang trabaho. Ay, para yun lang di ba? Para yun lang mga boy. Alam niyo naman sa larangan ang ginagawa namin minsan lang meron. Diba? Hindi naman alam kung kailan ulit. Sabi ni madam, anong oras na raw ako makakarating? Actually, mga boy, tandaan nyo to, kung magpapa-pet transport kayo ng mga pets, lalong-lalo na ang aso, usually gabi talaga. Gabi talaga yung binabiyahe, lalo't mainit. Mai-stress sila. Buti pa yung pusa, mga ibon, manok. Pero ang aso talaga mga boy, delikado yan. Maliban na lang kung kayo naka-aircon, 4 wheels.
pwede yan. Pero pag motor, pag po natin ipilit na ibiyahe, pwedeng ibiyahe yan starting 4 o'clock ng hapon. Diba? O kaya, dadalhin sa inyo ng madaling araw yan. Aalis ng maaga yung rider para madala sa inyo ng wala pang mga alas 8 or hindi pa mainit. Diba? Kasi pag inabutan ng init yan, bisan, kasi kahit nasabihin natin na kukulog natin siya, mahirap pa din. Kasi pag nag-deliver kayo ng aso, kailangan close na close. Dahil pwede silang makalanghap ng mga viruses. Pwede nyo din ako nung basta yung itatama direct sa kanila yung hangin. Kaya minsan ito nga ang dala ko, nasa likod ko. O kaya pag naka-cage ako, dun sa may harap, sa harapan nila ng pintuan ng cage, may nakaharap yan. Okay. Mga boy, baka malopat ako. Yun pala mga boy, may mga available pa tayo doon ha, na mga Shih Tzu puppy. Actually, available na si Monmon. I-release ko na si Monmon. Si Monmon ay isang napaka-cute na medyo nagkaroon siya ng problema kaya tumagal siya sa amin. Pero legit bit vaccine din po yun. Sabihin, sa veterinary po talaga ako nagpagot sa kanya. Medyo nagkaroon siya ng allergy sa katawan. Kaya medyo nakalbo siya. Pero ngayon okay na siya. Napakataba. Napakakulit. Napakaingay. Medyo may problema yung niya. May cherry eye sa konti. Pero nagagamot naman po yun mga boy. Diba? Napakakulit po nun. White po siya talaga. Medyo creamy na siya ngayon. Pero maganda yun. Tangong-tango. Diba? Nandun pa rin po si Nolly. Ang choco natin, Princess type. Complete vaccine, 5 months. Husky. Saka Boston Terrier. Tayo talagang mga medyo mga reseller ng dog or breeder. Alam na natin yung mga anong breed ng aso pag nakikita natin sa daan. Tapos available din po si Natoy. Si Natoy. 2 months and a half po siya. Si Natoy. At si Nice. Si Nice po ay going to 3 months. Ayun, hindi malapit na naman tayo sa ilalim ng frame. Hop! Hindi ko kasi napapagawa yung ilaw ko eh. Kasi iwan ko pa busy. Okay mga boy, hanggang dito lang muna. I-update ko ulit kayo mamaya. Siguro mga last video ko na po yun para hindi naman ako malobat. Last video, or kung kaya pa, sige, before the last video ng pag-meet up natin kay Madam, then another video pag pauwi na tayo, then pag uwi natin, another video. Okay lang naman yun kasi nandun na ako sa bahay, nakapag-charge na ako. Okay mga boy, kakanan na ako. Papuntang San Juan. Kaya Aurora Boulevard na tayo. Kakanan tayo sa Aurora Boulevard. Okay mga boy, peace. Hello guys. Good evening. Hindi ko na nakita yung oras kung anong oras na ako dumating. Kasi nag-ano na agad ako. Live. Check natin. Okay. Dito tayo sa tabi. Kasi hindi tayo pwede basta-basta mag-ano ng camera. Baka madali tayo. Okay, nandito na ako sa may Villamor Air Base Gate 4. Tunawagan ko na si ate.
puntahan na lang daw niya ako rito. First time ko dumaan dito, kaya medyo natulito pa ako. Kumbaga tanga-tangahan. Ngayon ang problema natin ngayon, bumalik. Ay no, hindi naman tayo basta problema niyan. Meron tayong Google Waze. Napakarami na ng paraan. Dati si Magda. Ngayon, dito na tayo na. Hintayin natin si Madam dito. Okay?